Hi, ako si EG, owner ng Peg Puffins. Bata pa ako, gusto ko na talagang magkaroon ng kapihan. Hindi, actually, kainan. Hindi ko naman forte yung kape, pero gusto ko lang magsimula muna sa kapihan. Hanggang sa lumaki siya maging restaurant. Siyempre, dapat magsimula ka muna sa maliit kasi baka mamaya, para bang practice. Ang pandemic, nawala ng trabaho eh. Bawal lumabas. So, nag-online selling. Yun nga, yung sa tuna sandwich. Naging pangalan pa nga niya yung Twisted Sandwich. Yun lang yung product ko nun. Online ko siya binibenta sa Facebook. Maraming na-order. Kaya medyo medyo hindi ko na nilalako. Sila na yung umu-order. Ganyan. Doon talaga nakuha yung confidence na gumawa ng cafe. Kumbaga, yung mga dish namin, lumang dish na siya. Kumbaga, gusto ko lang din siya ibalik kasi nostalgic yung pakiramdam sa amin. Nagsimula lang muna ako sa mga basic like yan, yung chicken alfredo. Meron naman na yan sa ibang sa ibang restaurant, sa ibang kapihan. Yung nachos, wala, usual lang naman yan eh. Kumbaga, parang sinaserve siya ng karamihan. So, kailangan, meron tayo niyan kasi nga, nag-ahanap sila ng finger foods. Gusto ko lang parang maramdaman nila na parang bumibisita sila sa bahay ng lola nila. Na namimiss mo yung luto niya, namimiss mo yung kung paano siya mag-alaga. Alam mo naman paano mag-alaga yung mga lola eh. Talaga, comforting talaga. At saka cozy yung pakiramdam. Ayun yung parang gusto kong na vibe dito sa Peg Puffins. At the same time, masungit yung lola mo. Yung lola mong masungit, pero mabait. Medyo may kasi ako may pagka-perfectionist. So, hanggat maaari, parehas 100%. So, dapat parehas quality. Yung quality ng pagkain at saka yung quality ng lugar. Pati yung quality na rin ng service. Although, marami pang room for improvements, pero yun yung ginagol ko. Cafe sa baba, tsaka Dr. Plaka sa taas. Dr. Plaka, nag-curate siya ng mga old records na sa tingin niya, na pagdating ng panahon, mas lalaki yung value. So, business side yun. Pag sa art side, kasi si Fred, mahilig kasi talaga siya sa jazz music. Bigla niya kasing nakahiligan mag-collect ng mga records. So, para ako na hindi naman masyadong mabigat sa financial, why not magbenta na din? Ganyan. So, naghanap talaga siya, hinalugod-gud niya lahat ng mga pwedeng supplier na or bilihan ng record store hanggang nakaabot pa siya sa Japan ng paghahanap eh. More naging collection na nga niya eh. Ayaw na nga niya ibenta minsan eh. Pero, pag may naghanap naman, halimbawa at nandyan, yun, binibenta naman niya. Pwede yun, yung halimbawa nandyan siya, pwedeng mag-play ng mga records na type nyo sa taas. I know you're anxious, you wanna die, don't wanna say it, it's in your eyes, you're giving up this time. Marami kaming kilalang parang talented na tao. Kaso walang masyadong platform dito sa Marikina. So, nung nakita namin yung area sa likod, actually, lang yun dati eh. Kumbaga, hindi pa siya develop. Nung nakita namin ng potential na pwede nga siya maging events place, ayun, inayos namin siya. Hanggang sa, nag-try kami magkaroon muna ng mga open mics. Kami muna nag-umpisa. Hanggang sa nakita na siya ng mga tao online, may mga nag-approach na rin sa amin ng mga artist na gusto nga nilang mag-gig dito. Minsan, may nakapagsabi sa akin isang artist, sabi niya, favorite niya daw tong gig place. Ayun, nakakatuwa. Bro, ikaw yung maglo-launch, di ba? Apo. Bakit mo gustong naglo-launch dito? Kasi Peg Puffin ay sobrang surreal vibe. So, una-una, yung open space sila doon, kitang-kita mo agad yung lamok. And yung vibe, sobrang aesthetic. So gusto namin dito kasi feels homey, feels cozy. Peg Puffins, guys. Tara. Pagka-friend ko sila, pwede sila maglatag ng kahit ano dyan. Ngayon, ano yung binibenta nila? Mga fuzzy wires niya na crops na iba't ibang klase. Nagawa sa fuzzy wire. Ay, everyday setup or ano? Hindi, pag may event lang yan. Nagbabaka sakali kasi maraming tao minsan.
sobrang nakaka-help po, lalo na nasa harapan po kami ngayon ng Peg Puffins. And itong space na po, sobrang lawak na po para po sa amin and mas nakakaengganyo din po sa mga nabisita po sa Peg Puffins. Kasi, ano bang, baka ito ba ginagawa isang bagay kung wala namang value, di ba? Parang ang nonsense naman kumpara lang sa pera. Ayun, sige, syempre, kailangan natin kumita, pampasahod yun eh. Pero, ang ina-uphold talaga namin dito is yung values na through arts and music. And ano din eh, minsan, yung friendships yan. Tsaka yung feeling na dapat, pagpunta nila dito, maramdaman nila belong sila. Ayun, yung pinaka-importante sa akin. Yung mga tao sa Marikina talagang nagsisik sila ng value. Mapapansin mo sa kanila, naghahanap sila ng parang, hindi na lang basta kapihan eh. Naghahanap sila ng place kung saan parang mararamdaman nila kahit paano mag-reflect dun sa nila, sa purpose nila in life.